nakagana lang. Adventure. GPS City. 159 US dollars. Grabe oh, shipping 9 pesos lang. $9 lang. Pero from from US to the Philippines is $50. So total is almost 10,000. So the Striker plus 4 CV plus transducer. Fish finder. That's inside the box. Mounting. Power cable. Transducer mount, transom mounting, transducer, transom mount. Dami. Ito yung transducer. Ito yung transducer mismo siya, no? So, nakaganon siya. So, ito yung magta-transmit ng sound. Tatama dun sa structure sa ilalim ng dagat. Tapos, magbabounce, i-receive ulit. Then, ipaprocess ngayon nito. Ipaprocess nito, makikita niya kung ano yung nasa ilalim. Okay? Cut. Yun guys, magandang gabi. Gabi na kanina. Part 2 ito ng ating unboxing. So ito na ngayon, i-dry run natin. Meron tayong nakikita niyo yung aking power supply dito. 12 volt battery. Panasonic LCL 12V. 7.2 ampere hour. So ito yung ating battery for yung Garmin natin na fish finder, and ginawan ko ng dalawang connection. So itong isang ito ay waterproof connection ito, yan. So okay, so yan ang kanyang connection. Ito yung power supply niya, yung Garmin natin. Ito yung transducer, model ano ba ito? GT20. Sharp transducer na to, dual frequency, 200 kHz and 77 kHz yata frequency. Yan, so ito yung ating power supply. Dalawa yan, kasi yung isa ay for our fishing light, no? So yung ating fishing light, yon, pakita niyo ilaw, naka blue, green, yan. So yan yung fishing light natin, so okay, so dalawa yan. Ilalagay na lang natin ito sa itong ating battery sa waterproof na lagayan. Siguro sa loob na rin ng tackle box.
Yan ang magsusupply ng ating Garmin. So, bubuksan natin yung ating Garmin. So, itong model pala na to is Striker Plus 4 CV na meron ng kasamang transducer. So, 4 CV meaning clear view. Yan, kasi yan na yung mga bago ngayon, ano? Sa Garmin, merong clear view, mas detailed yung nakikita natin. Usually, yung clear view, ginagamit yon sa mas clear yung bottom structure na nakikita natin, no? Sa ilalim ng dagat. So, meron ding side view na transducer. So, itong gamit nating transducer na to is for clear view and traditional sonar. Pero chirp na siya. So, sa chirp kasi mas malinaw yung resolution na nakikita natin sa baba, sa ilalim. Kasi mas yung dalawang frequency, yung 277 is alternating yan na binabato. So, yung resolution na pinaprocess nitong image na nitong Garmin is mas malinaw. So, i-on natin. So, actually, na-on ko na to kanina. Nag-initial setup na ako. So, yun lang naman. Nilagay natin yung area natin dito. Yung Southeast Asia. Then, metric. Yan lang, the usual. Yung mga alarms. Yan, na-setup ko na yung kanina. So, ito yung sinasabi ko. Dalawa ang pwedeng makikita natin. Pero the usual, traditional, so ito siya ngayon. Ito yung traditional GT20 transducer. So, ganyan ang nakikita natin. So, kung nasa tubig ito, may makikita tayong fish arches. Yung arches na gano'n. Yan yung pagtama ng sonar doon sa isda mismo. Ang sabi nila doon sa kanyang air bladder, doon pag tumama yung sonar from this transducer, pag reflect, pagbalik sa taas, kukuhanin nito ulit, ay doon nabivisualize yung yung fish arches. Okay. So, balik tayo, tingnan natin kung ano yung clear view. So, wala. Pero pag nakikita nyo guys, itong traditional ganyan, may mga fish arches. Pero itong clear view, more on yung bottom structures. Nakikita na mas malinaw. Okay? Itong flasher is ginagamit ito sa ice fishing. Kaya pag nagbubutas silang ganon, then nakalubog dun yung transducer. So, yan ang nakikita natin. Pabilog din siya. So, meron pang split frequency, meaning traditional and clear view. Nakikita. Or kung ano man yung frequency mong gagamitin. Usually, 200 dito sa kabilang side, yung 77 sa kabilang side. So, yun nga pala guys, yung frequency na yun, no? Mas mataas yung frequency, mas narrower yung cone na nakikita niya pagdating dito sa baba. So, mas yung 200, mas wider ang nakikita niya. No? So, yung 77, mas narrow yung Meron pang 445 yata. So, mas narrow na ulit yun. So, yan. Clear view, traditional plus clear view. Traditional plus yan. So, dito tayo sa quick draw. Yan. Sa quick draw, ito yung mapping. Ima-map ng Garmin yung ilalim, no? Yung contour ng seabed ng ang pagitan ng mapping niya is 0.5 meters yata sa metric.
So, ganun ka-detailed yung ano. So, pagka naka-contour map ka, lahat ng madadaanan mo sa ilalim ay i-store nyo dito. So, yun. Pwede nating split screen yan kasama yung traditional at saka yung map. Kung nakailang balik ka na doon, halimbawa nag-record or minap mo yung area na yon, every time na babalik ka doon, alam mo na, pwede mong i-mark kung saan ka nakahuli ng isda. So, alam mo na yung structure kung mga. Okay, setting. Yan. Maganda. Sana tumanda na panahon at nang magamit na natin ito. So, tingnan natin kung kaya ng battery ko pagsabayan itong fish finder at saka itong aking ilaw. Yun. Walang problema. So, ito yung mga data nakikita natin. Unang nasa itaas is the depth, yung lalim. So, nakalagay dito 15 meters pero wala kasi wala sa tubig. So, ang next is water temperature. Kalagay dyan is 27. Then, anong sunod dito? KH. Then, voltage ng ating battery. I don't know kung kaano yan magtatagal. The last is the time. Nakalagay din dito yung model ng transducer natin, GT20, and yung ating frequency na gamit ngayon, which is the Chirp 200. So, tingnan natin sa split frequency kung ano. Yan, yung sinasabi ko. Chirp 200 kHz and Chirp 77 kHz. So, dalawa yan. Mas detailed yung nakikita natin kung ano man yung fish finder na yung mga isda nakikita natin sa ilalim. So, yeah. Initial lang ito. Sinishare ko lang yung mga na-research ko kung ano. Maganda ba talaga ito. Actually, hindi ko pa nagagamit pa. So, okay, mukhang useful and sana makahuli ng mas marami pang mamaw in the future. So, thank you for watching. Cut.